I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, siyempre, alam po natin ang nangyari dito kay Yusek Cabral, no? Talagang hindi natin nakalain na nangyari 'yun. So hindi natin alam kung ito ay nag-suicide or mayroong foul play, mga kababayan. Yan po ang alamin natin sa susunod na mga kaganapan. So nakakalungkot sa nangyayari sa kanya. At siyempre, condolence po doon sa pamilya Cabral, no. So alam po rin natin si Yusek Cabral malaki po ang papel niya na gagampanan tungkol dito sa issue ng flood control, mga kababayan. At isa dyan, mga bes, yung siya ang isa sa mga nag-confirm ng allocation doon sa 51 billion kay Pulong Duterte, no? So kumbaga alam na alam niya ang bubuong katotohanan nito. So nakakalungkot talaga, as in nakakalungkot, no? Alam po natin isa sa mga makukulong, pero sad yung nangyari, mga kababayan. Siyempre, shout out sa mga Marcos Loyalist sa supporters. Ayan, Marcos Loyalist, siyempre Filipinos in OFW. Ito guys, expect rin nyo yan. Baka ito na naman ibibintang kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? O baka may pelple, baka mayroong nasa likuran ito yung gobyerno. Parang ganun ang dating Alam nyo naman ng mga salot sa lipunan, baka ang gobyerno ang nasa likuran. Di alam po naman natin si Pangulong Marcos Jr. Napaka-professional niyang tao. Tsaka hindi gagawa ng ikakasira ng pagkatao niya. Kung mayroong kakayahan man na kumitil sa isang tao, well, alam nyo naman siguro kung sino po yung iniisip ko, at ganun din yung iniisip nyo, di ba? Yung mga nagtitreat kay Pangulong Marcos Jr. na patayin through sa mga gunman, di ba? Well, anyway, basahin po natin dito guys, Sabi po ng News 5, ayan, today is December 19, 2025, mga gamit ni Cabral, pinaingatan ng ICI, nais maitiyak ng Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, ang seguridad ng mga dokumento at gadgets ni dating Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, kasunod ang pagpanaw nito ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka. Aniya, maaaring isailalim sa forensics examination ang mga gamit ni Cabral, lalo na kabilang siya sa mga mahalagang personalidad sa investigasyon sa flood control scandal. Inihag din ng komisyon na maaaring may kinalaman sa maanumalyang flood control project ang nasa likod ng insidente kung mapatunayan na mayroong foul play. Ayan, mga best, totoo yan. Tama yun. The commission extend its condolence to the brave family and friends of the former DPWH Undersecretary Saad ng ICI. Alam nyo guys, kahit sabihin mo may involved siya sa mga ganyang klaseng anomalya, pero hindi naman yung namatay sa mga ganyan na trahedya, hindi mo alam kung pinatay siya or suicide. Parang nakakalungkot Napaka-unfair naman sa kanya din naman. Sana maimbestigahan siya ng maayos, 'di ba? So for sure, nakasalang na po 'yan. Kumbaga, naka-date na 'yan yung kanyang pagharap sa anumang ahensya ng gobyerno para harapin yung kaso na isinampalaban sa kanya, 'di ba? Pero kanya lang wala no? So I hope God will na gumawa ng paraan para ma-recover ang lahat ng ebidensya laban sa mga nasasangkot. Ayan mga gadget, dokumento ni ex-DPWH Yusek Cabral, pinakaingatan ng ICI. So, may napanood ako kanina, sinasabi mga kababayan, kasama niya po yung driver niya. Ang maraming rin nagsabi, wala kaya ang kinalaman yung driver niya? Hindi ako pwedeng magbibintang kasi hindi ko alam ang buong story, no? Pero hintayin na lang natin yung kaukulang investigasyon para nang sa ganun malaman natin kung sino ba talaga ang may kagagawan. Ang sabi kasi ng driver, umupo lang, iniwan niya daw sa isang tabi
doon sa may mga kababayan sa Kinun Road yata yun. O umupo daw siya doon. Tapos sabi daw ni Jose Cabral, iwanan daw siya doon. Tapos pagbalik niya, nawala. 'Di ba parang I don't know, imposible ba 'yun? Tinulak ba siya or I don't know, guys. O maaring mayroong mga sasakyan na sumunod sa kanya, no? Tapos siminto sa harapan niya. Ito in my own my thinking lamang. Kasi sabi po ng driver niya, kanina, in-interview siya, na sinabi daw ni Jose Cabral, iwanan mo muna ako dito. Tapos umalis yung driver niya. Tapos pagbalik daw, wala na daw siya doon. Di kaya guys na mayroong sasakyan na sumunod? No? Doon sa driver? Di kaya? Tapos umupo siya doon sa tabi ng daan? Tapos bigla na lang siyang itulak? You know, yung mga ganyang klaseng kaisipan, naglalaro sa isip ko eh. Yun, ko lang naman, yung thinking ko lamang. Pero, intayin na lang natin ang kabuoang story nito mga kababayan. Ito po yung sabi ng driver niya. Oh. Tab mo. Ito po. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Upo siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Na baka sabi ko, baka mahulog. Ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Tatlong beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. so iniwanan mo siya? Hindi po, kasakay ko. Kasi Okay. sinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami papunta rito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip po dyan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may babae na babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa babang hindi ko nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Pagdating ko doon, wala pa daw po. Di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung mapa. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, tapos ito niya na lang doon yung tao na po sa baba. Ayan, tinuro niya kung saan upo. Siyempre, malalim yata yung bangin eh. Ayan, tinuro niya. So, pagbalik niya, sabi niya, wala na. Di ba? Nakita na raw doon sa baba. Ano yun? Sa tingin niyo kaya, mga kababayan, mayroong foul play? Di kaya hinulog siya? Or kusang nagpakamatay dahil sa sobrang stress? Dahil, sa totoo lang siya po, kumbaga isa na po siya na makukulong na-stress kaya siya, mga kababayan, sa mga issue? Kasi nadidiin talaga. Ang laki talaga ng papel niya sa issue ng flood control. Yusek nga marami siyang alam actually, guys. Alam po nyo naman yan at nakita natin nung hearing nung Blue Ribbon Committee, di ba? Nakita natin po yan na nagtestigo siya dyan. Tapos sa tingin ko, di kaya may foul play o kaya hinulog siya o di kaya pag alis po nung driver niya may sasakyan na sumunod. Habang nakaupo siya doon, hindi niya namalayan, bumaba yung isang kotse, bigla na lang siyang sinipa hanggang nahulog. Di kaya ganun? Ito guys, in my own lang thinking lamang kasi malikot din naman ang utak natin. Who knows? Who knows? 'Di ba? Kaya may foul play, baka mamaya
hindi natin lubos din maisip bakit po nangyari sa kanya yun. So sana maimbestigahan ng husto. So I think itong pangyayari na ito, mga kababayan, baka naman ibintang nila sa administrasyon. At alam din po natin, ang Pangulo walang kakayahan maggitil ng buhay. Kung mayroong may kakayahan pumatay, yun si Sara Duterte. Yun lang may kaya kasi na-treat niya ang Pangulo I'm not saying involved si Sara dito No, I'm not saying that. I'm just comparing lang, no? Si PBBM, kung ihambing mo na lang kay Sara Duterte, mas kaya ni Sara. Bakit? Anong dahilan? Kasi nga, 'di ba, na-treat niya, napapatayin ng Pangulo through gunman. Yun, kaya nasabi ko yun. But I'm not saying siya ang nasa likuran. No. Baka 'di ba? Baka sabihin binibintangan ko, no, hindi yun ganun, guys. I'm just comparing kung ba. Kasi hindi mo maiwasan yung mga tao ngayon, yung mga salot, mahilig sila kasi magbintang no? Kasi kaya nasabi ko yun. But anyway, so I hope guys, no, mabigyan ng hustisya din ang kanyang pagkamatay. Ako, kahit papaano naman, nakakaawa din naman si Jose Castro. Is kawawa naman si Jose Cabral. 'Di ba? Naawa ako sa kanya kasi siyempre Pilipino rin yan Kung nagkasala man siya, mayroon po tayong batas para husgahan or parusahan siya sa loob ng kulungan, 'di ba? So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito sa issue nito? Nag-viral ito sa buong Pilipinas, mga kababayan, na marami pong nagulat lahat. Sino kaya ang susunod? 'Di ba? Sana sa mga sa mga ibang akusado mag-ingat po kayo. Lalo na po marami kayong kinalaman tungkol dito sa flood control. Mag-ingat kayo. Ito mabuti nga mga besa. Ito si Mr. Madriaga. Naagapan siya. Kasi yung mga affidavits niya, sinumita na sa ombudsman, kaya pag-aralan yun. I don't know kung nasa kustodiya siya ng NBI ngayon or nilipat siya. Ayon doon sa mga panawagan na kailangan mailipat kaagad si Madriaga before it's too late, guys. Ito pa. Dito guys, ng ABS-CBN, naniwala ang Independent Commission for Infrastructure na kung lumabas ang investigasyon na may nangyayaring foul play sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral, posibleng may connection din sa flood control scandal ang nasa likuran nito. Tama po yun. Posible po yan. Posible po yan. Ayan siya yan nung yung nagtestigo siya nung sa Blue Ribbon Committee. Grabe. Bakit kaya Dalawang naman yun mga kababayan Dalawang option yung sa isip natin. Either nagpakamatay siya or may foul play. 'Di ba? Sa tingin nyo kaya? Well, ito pa. Sabi po dito ni Jose Castro, guys, siyempre ang Malacanang nalaman, nakarating sa Pangulo. Nakakalungkot pero hindi natin alam kung nadulas, aksidente, may nagplano, nag-suicide, kaya makikita ito sa autopsy. Allah. 'Di ba? Yun din guys, yung sinabi ko kanina, hindi kaya nakaupo siya doon. Tapos may mga kotse na sumunod. Alam na ang takdang oras na nandoon siya. Tapos bigla na lang siyang sumipa. Bigla na lang siyang sipain para mahulog. Hindi kaya ganun? 'Di ba? O kaya tumalon siya. Yun lang yun doon lang sa dalawa na yun Pinagpaplanuhan or nagpakamatay. Yun lang ang aking naisip. Isip ko lang naman yun. Kayo, anong kapalagayan nyo dito mga bes? 1TV Philippines, Ombudsman moves to secure Cabral gadgets. Authorities in Benguet have been directed to take custody of the cell phone and other electronics devices of the former DPWH Undersecretary Cathy Cabral amid an ongoing probe. Kumilos na ang ating pamahalaan. Wow. So yun mga kababayan, kayo, siyempre tayo matalino naman tayo, mag-isip. Basta ako yun ang iniisip ko. Kaya abangan po natin ang susunod na mga
pangyayari, ano man ang magiging result ng investigasyon na ito, malalaman din po natin sa takdang panahon. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.